Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. This glorious hope revives our courage by the way, while each in expectation lives and longs to see the day. From sorrow, toil, and pain, and sin we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. Magandang gabi mga kapatid. Medyo gumaganda na po yung panahon. Halos sa hapon na ito ay wala na pong gaanong ulan. Ito po ay marahil dahil sa paglayo na ng bagyong Corina. Wala na po siya sa ating bansa. Pasok na po siya sa Taiwan at maaaring papasok na sa China. So yung habagat ay humina na po. Diba? Bagamat marahil sa ibang mga lugar ay meron pa rin baha. Ano po? So, sama na lang po na sa panalangin mga kapatid na nakapektuhan po ng baha. Actually, hindi lang po Metro Manila yan. Hanggang sa western part ng bansa. Ano po? Dahil southwest monsoon ang talagang nagbigay po ng ulan. Sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsoon. At sa ating mga kakabsat, na imbang karabi, kadokoy amin kakabsat. Sa ating po mga katugaran sa Bicol Region, Diyos parahay na banggi sa Indugabos. At sa mga taga-Pangasinan, Masanto sa Labi, EDS kayo namin. At dyan po sa maliit na isla ng Carabao, na wala naman pong Carabao, mayroong gabi sa inyong tanan. So, sa gabi ito po, ang ating pag-aaralan po ay isang talinhaga o isang parable na itinuro po ng ating Panginoon. Kung ating pong bibigyan ng kahulugan ng mga salitang parable, ito po ay isang figure of speech o figure. Ito po ay talinhaga. Sa ating wika, sa wikang Pilipino, ang nakalagay lang po ay talinhaga. Pero sa English, parable. Galing po sa parabola o side by side. Ang parable, ito po isang kwento ng isang bagay na tunay na nangyayari
sa araw-araw ng buhay ng tao. At ginagamit po itong pangyayaring ito para maituro ang mga espiritual na katotohanan. Yun po ang ibig sabihin ng parable. Unfortunately, sa ating Bibliang Tagalog, ito lang po ay talinhaga. Marami po klaseng talinhaga. Kung ating po pag-aaralan po sa Biblia, yung mga figures of speech, di ba? Merong similar. Sabihin na ito'y merong salitang nagpapakilala ng pagpapahawig, o metronomy, ibig sabihin, binabanggit mo isang bagay, pero ang ibig sabihin na isang bagay na may kaugnayan sa binanggit mo. So marami pong mga talinhaga o uri ng talinhaga sa Biblia. Pero ito pong pag-aaralan natin ng isang parable. Na ang Panginoon po ay gumagamit ng mga parable at hindi sa diretsong paraan, meron siyang dahilan. Kasi naitanong ito ng mga alagad sa kanya, bakit ka nagtuturo sa mga parables kanya? Ibig sabihin, bakit hindi mo lang diretsuhin ang punto na yung tinuturo? At meron pong layunin ng ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 13, ito po inaitanong ng kanya mga alagad, bakit ka nagtuturo sa parable? Sa Matthew 13 verse 10, and the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Bakit ka nagtuturo sa kanila sa parable kanya? He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Bakit? Hindi sila interesado. Maraming tanda binigay ng Panginoon sa bansang Israel, pero hindi sila interesado. Pero mga alagad ay interesado. So, ibig sabihin, kung nagtuturo ang Panginoon sa parables, usually, sila nagtatanong kung anong kahulugan kung hindi binigay ng Panginoon ng kahulugan ng parable. So ito po ang ating pag-aaralan sa Matthew chapter 13 verses 44 to verse 46. Ito po ay dalawang parable sa akin. Sila ay maiksing mga parable na nagtuturo po sa isang bagay sa kaharian ng langit. For some reason, si Matthew, pagka binabanggit niya ang kingdom, he says kingdom of heaven. Sa maraming pagkakataon. Ito yung naging emphasize na hindi ito physical kingdom o hindi ito kaharian na galing sa physical na paraan, kundi ito kaharian na galing sa langit. So, kingdom of heaven. Hindi po ito kaharian na ginawa ng mga tao. Ito'y kaharian ng Diyos. Si Mark, ginagamit niya kingdom of God. Ginagamit niya. So, si Matthew, ito po ay kingdom of heaven. This is Matthew chapter 13 verse 44 to verse 46. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Yung po ang unang parable. Isang talata lang. So verse 45, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. When he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ito po ay interestingly, yung sa una, sa verse 44, hindi siya naghahanap. Nakita lang niya. I mean, hindi siya naghahanap ng treasure. Accidental, nakita lang niya. At nakita niya gano'ng kahalaga yung treasure. Sa verse 45, verse 46, ito'y naghahanap na magagandang perlas. Naghahanap siya. So, itong dalawang parable, ito'y magkahawig pero magkaiba. Yung isa, hindi siya naghahanap, pero nakita niya ang kaharian ng langit. Yung isa, naghahanap siya at nakita niya. So, actually, practically speaking, ganun din po ang mga tao sa... Mayroon po problema itong si Brother Lanita. Ano kayong problema niya? Minsan baka nawawala yung signal sa kanya, pero meron naman po mga kapatid dito na nakikita nila yung ating live Facebook. Ano po? So, minsan si Brother Leonita, nagkakaproblema siya sa signal. So, kailangan na lang natin i-share sa kanya ito pong ating pinag-aaralan na po para makita niya. Ito, share ko na lang sa kanya. Makita na, mapanood na si Brother Leonito.
Doon po sa una, hindi siya naghahanap, pero nakita niya. Yung pangalawa, naghahanap siya, kaya nakita niya. So practically speaking, ganun din ang mga tao na ligtas. Mas marami yung din naghahanap dahil kasi pinapangaral natin ang salita ng Diyos. At yung iba, napakinggan nila, although siya na naghahanap at sila'y naligtas. Yung mga tao naman na naghahanap talaga sila kung ano yung katotohanan, kung ano yung tunay na paraan ng kaligtasan, o yung tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon. Yung pong tao na nagturo sa akin ng Ebanghelyo, maliban pa doon sa preacher, kasama sila, yung po ay tito ko, uncle, asawa ng tita ko actually, tita ko, kapatid ng nanay ko. So, naghahanap talaga yun. He was searching for the truth. Malaman na siya mga denominasyon na pinuntahan, pero sabi niya, hindi sila totoo nga niya sapagkat hindi ito sinasabi ng Biblia. Then, fortunately, yung kanyang anak, tatay, na patay na po, naging Kristiyano at binigyan siya ng tract. Isang maliit na tract. Ako rin, nabasa ko rin yun. At ito yung totoo nga niya. So, siya naghahanap. So, para siya halimbawa sa verse 45 to verse 46. Sa Tagalog, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpo ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanya kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at na makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. So, yung isa naghahanap, yung isa hindi. Pero tagpuan nila ang kaharian ng langit. Ano ibig sabihin? No? Sa salitang kaharian ng langit o kingdom of heaven, ito po ay sinekdoke. Hindi niyo ito tinuturo sa kabuuan ng kaharian ng langit. Ang itinuturo lang ay bahagi ng kaharian. At ito po sa ating dalawang parables na pinag-aaral, ito'y kaligtasan sa ating Panginoon. Salvation in Christ. Ito po ang tinutukoy na kaharian ng langit sa dalawang parables na ito. So ito'y sinekdoke kanya. A whole for a part. Sinasabing kabuuan, pero tinutukoy ay bahagi lamang ng kabuuan na tinutukoy dito. So ito nga po yung tinatar sinekdoke. Yun po isa rin pong figure of speech. Pag sinabi sinekdoke, dalawa po yan. Either na a whole for the part, o kaya sinasabi yung bahagi, pero tinutukoy yung kabuuan. Halimbawa po sa chapter 20 verse 7, breaking of bread, yun po sinekdoke. Excuse me. Iingay yung aso. Iingay yung aso. So, makita natin dito, sinekdoke, a whole for a part. Yung kabuuan lang sinasabi, tinukoy ng ating Panginoon, pero tinutukoy bahagi ng kabuuan na yun. So, pag nakita natin sa kaharian, not necessarily ito tumutukoy sa iglesia. Kumisa ito yung bahagi ng kaharian. So, ito po yung bahagi ng kaharian at ang bahagi ng kaharian ng kaligtasan. Natagpuan niya yung kaligtasan niya. Pag tayo naligtas, tayo maging kabahagi ng kaharian. Di ba? May dadalo tayo sa iglesia na siya ng kaharian ng Diyos. Napapasin po natin dito sa dalawang talinhaga nito, yung kayamanan sa lupa na natagpuan ng isang tao at yung pearl of great price na nakita na naghahanap na isang mangalakal ay parehong valuable, priceless. In other words, sila napakahalaga. Ang kailang halaga ay walang katumbas kanya. Ibig sabihin, talagang pag sinabi natin valuable, priceless, walang katumbas na halaga. Yun ang kailang napakahalaga. Walang katumbas na kahalaga kanya. So yun po makikita natin dito. Yung kayamanan ay napakahalaga, valuable.
Tignan nyo yung salita kanya dito. A treasure kanya, hidden in the field. At yun naman isa, merchant seeking beautiful pearls. When he had found one pearl of great price. So, valuable, napakahalaga ng kailang halaga, mga kapatid. Ito po ang pinag-uusapan natin ng kaligtasan. Ano bang halaga ang pwede nating ipagpalit sa ating kaluluwa? Is there any value na pwede nating bayaran ng ating kaligtasan? Can we buy our salvation? Doon po sa isang pananampalataya, yun ay ginagawa nila, they buy their salvation. Tinatawag indulgence, na yung naging dahilan para si Martin Luther ay umalis doon sa pananampalataya niya. But we cannot buy our salvation. Ibig sabihin, the value of our soul is priceless. Dito nga po sa Matthew 16 verse 26. For what profit is it to a man if he gains the whole world? Ibig sabihin, nakamtan mabuhos ang libutan and loses his own soul. Pero nawala ang yung kaluluwa kanya. Or what will a man give in exchange for his soul? Itong tanong na ito ay isa po yung rhetorical question. Ang Panginoon nagtatanong, hindi siya naghahangad ng sagot. Pero may pakilala niya na ang ating kaluluwa ay walang halaga na pwede nating itumbas. In other words, kaya naman tayo kayaman, kaya naman tayo makapangyarihan, or very influential sa libutan na ito, hindi natin pwedeng ipagpalit yan sa ating kaluluwa. In other words, hindi natin pwedeng ibilihin ang ating kaligtasan. It's priceless, it's valuable. So ito isang nagtuturo sa atin, kung minsan mga tao, they are trapped in this world. Ang mahalaga sa kanila yung mga material na mga bagay, kapangyarihan, etc. But walang kwenta yung mga yun. Bakit? Hindi mo pwedeng gamitin ang mga yun para ipagpalit mo sa iyong kaluluwa, sa iyong, in other words, sa iyong kaligtasan. Hindi mo siya pwedeng ipagpalit doon, mga kapatid. Dahil walang katumbas ang ating kaligtasan. Kung mawala ang iyong kaluluwa, sorry, wala kang maitutumbas sa iyong kaluluwa. Kaya nga, para tayo maligtas, kailangan bilhin ang ating kaluluwa. Dahil tayo mismo mga tao, wala tayong halaga. Wala tayong halagang itutumbas sa ating kaluluwa. Kailangan ng itutumbas para matubos ang ating kaluluwa ay isang higit na halaga. So, merong halaga ang kaligtasan. There's the price of salvation. Tayo mismo wala tayong magagawa. Wala tayong maitutumbas sa ating kaluluwa. We are helpless. Kung tayo magkasala sa ating sarili, we cannot buy our salvation. Wala tayong magagawa doon. Kailangan merong gumawa at magligtas sa atin at magtubos sa atin. So, meron pong halagang kaligtasan. There's the price of salvation. Tandaan po natin yun. Salvation is free. Binibigay sa atin na walang bayad. Pero may kabayaran nyo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi tayo nagbayad doon. May nagbayad para sa atin. Yung halaga ng ating kaligtasan. The price of salvation. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Kung tayo po yung mga Kristiyano na hindi natin binibigyan pansin ng ating pagiging Kristiyano, we are not being serious, o hindi natin binibigyan ng halaga ang ating pananampalataya, kailangan natin tingnan that there was price for our salvation. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for you were bought at a price. Dito makita niya, binili tayo ng halaga kanya. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which is God's. Hindi na natin pag-aari ng ating sarili kasi binili na tayo. Ang mga Kristiyano, nung tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo binili na. So, hindi na tayo sa ating sarili. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians. Pero ang point dito, we are bought at a price. There was a price for our souls. Binili tayo. Binili ang ating kaluluwa. Dito po, kumplitahan po natin. Sa verse 19 ng 1 Corinthians chapter 6. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?
For you are bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sabi nga, lalatiin natin ang Diyos sa ating katantangan ng Espiritu na ito'y pag-aan ng Diyos. So, binili tayo ng halaga. We are bought at a price. What was the price? Ano yung halaga? In Acts chapter 20, verse 28, sinabi ito ni Apostle Paul, tayo binili ng dugo ng ating Panginoon. Sabi po natin, so Acts 20, verse 28. Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood, which He purchased, which He bought. Binili kanya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So yun ang halaga ng ating kaligtasan. We are bought, we are saved by the blood of Christ. Yun ang halaga ng ating kaligtasan. Sihin po natin yung dakilang sacrifice ng ating Panginoon. Niwan niyang langit, kalalatin sa langit, nagkitulad sa atin, nagpakumaba, nagkatulad nating tao. At siya naging masunod hanggang sa kamatayan sa krus. At siya namatay sa krus, tumulong kanyang dugo para tayo po itubusin mula sa ating mga kasalanan. Di ba? That's the price. It's valuable. Priceless. Yun ang price ng ating kaligtasan. Yun ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kumisa ng tao, hindi niya tinitignan ng sarili niya na mahalaga. Binabasos niya ang sarili niya. Gumagawa siya ng kasalanan na nagpapababa sa kanyang pagkatao. Pero gusto ng Diyos na ibalik tayo sa pagiging mahalaga na nilalang niya sa pamagitan ng ating Panginoon. This Revelation chapter 1 verse 5, ito yung magandang basahin sa English. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. So siyang King of kings. To Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. So dugo ng ating Panginoon ang nagugas sa ating mga kasalanan. That's the price of our salvation. Yung ating pag-aari, wala yan. Hindi mabibili ang ating kasalanan. Ang dugo lang ng Panginoon. Think about that. Ganon tayo kahalaga sa tingin ng Diyos. Ganon tayo kahalaga, ganon ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa ang tao na nilalang niya. Ang katanungan dyan, ganon din ba ang ating pagpapahalaga sa ating kaligtasan? Sa ating sarili, di ba? So that's the price of our salvation. Yun ang halaga ng ating kaligtasan. Yun ang kayamanan na natagpuan ng dalawang parables na binasa natin. So, ang kaharian ng Diyos, ang kaligtasan kay Kristo, ay isang sakripisyo ng ating Panginoon para sa lahat. Meron pong katuruan na predestination, personal predestination na sinasabi, may pinili ng Diyos mula pa ng lalangin ng sanglibutan ang pangalan at bilang ng mga maliligtas na hindi na mapapalitan. Ganyan. Hindi totoo yun. Christ died for all. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon, sa kaligtasan na yun, na walang halaga at libre sa atin, pasinin po ninyo sa dating dalawang parable. Yung dalawang tao na tagpuan, yung isa'y kayamanan sa kanyang lupa, at yung isa'y na naghahanap ng mga mahalagang perlas at nakita yung pearl of great price, anong ginawa nila? Para makamtan nila yung kayamanan at yung pearl of great price. They sold all that they had. Pinagbili nilang lahat na kailang pag-aari para makuha lang nila yung unang kayamanan at yung pearl of great price. Ano yung ibig sabihin? No? For you to sell all that you have to purchase a treasure or to buy a pearl of great price, ang sinasabi doon, napakahalaga nun. It's valuable, it's priceless. So, kaligtasan kay Kristo ay mas mahalaga kaysa anumang bagay na makikita natin sa lupa. Yun ang pinakikita ng dalawang parable na yun. Our salvation is precious, mahalaga, valuable, priceless.
So, meron tayong sakripisyo in order to obtain the salvation. Totoo, libre yun. It was given free, pero meron tayong kailangan ibigay in return. Our sacrifice. Dahil ang salvation sa ating Panginoon is more precious than anything found on earth. Kaya ba't mo yung pagbibili, yung pinagbili nila yung pag-aari nila eh. Dahil ang tingin nila doon sa tagpo nila ay mas mahalaga kaysa sa lahat nilang pag-aari. So, kung yun ay kaligtasan, at yun ay kaligtasan kay Kristo, in other words, it shows that salvation in Christ is more precious than anything found on earth. Yun makikita nating tinuturo dalawang parable na yun. Salvation in Christ is more precious than wealth. Ito'y mas mahalaga sa anumang kayamanan matatagpuan sa lupa. Kaya sabi nga natin, alam mo, makita mo lahat ang kayamanan sa lupa, ayan mo ngayon, hindi ka naman naligtas. So, salvation in Christ is more precious than wealth. Kasi napakaraming tao na mahiyaman, etc. Pag namatay, ano nangyari? Nothing. Naging mayaman sila, pero hindi sila naligtas. Ano ngayon yung kayamanan nila? Anong kahalagaan? Nothing. Isipin natin yun. Kung bibigay mo buhay mo sa paghanap ng kayaman, nakalimutan ang kaluluwa mo, pag namatay ka, ano ngayon? Madadala ba yung kayaman mo? Hindi. Sabi nga ng sulatan, ipinanganak kang hubad, mamamatay kang hubad. Wala kang dadalhin. So salvation in Christ is more precious than wealth. Dito sa Matthew 6 verse 20 to verse 21, ano ang kayamanan dapat nating taglayin? Yung kayamanan sa langit, spiritual wealth. Ang ating kayamanan sa ating kaluluwa. Mga spiritual na mga bagay, yung mas mahalaga. Kaysa sa material na bagay. Bakit? Sapagkat kung bibigyan natin pansin ang mga bagay spiritual, yan ay tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan po sinasabi ng Panginoon sa John chapter 6. Dito po, maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, katulad sila ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon dahil sa pagkain. Maraming mga Kristiyano sumusunod dahil sa benevolence. Hindi dahil sila naniniwala sa ating Panginoon. O kaya sila nag-Kristiyano para meron sila makuha. Hindi ganoon. Hindi yan ang naintindihan ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumusunod kayo sa akin, kanya. Pero hindi naman nyo naintindihan yung mga bagay na aking ginawa. Dito po sa John chapter 6. Dito po sa verse 25 hanggang verse 27. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them and said, More assuredly, I say to you, you seek me, not because you saw the signs. Anong sign? Anong sign na say, He made miracles na pinakain niyang libo-libong mga tao sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong. Anong sign? Anong kahulugan nun? Ang kahulugan nun, sa kanya nanggagaling ang buhay. Yun ang sinasabi niya. Sabi rito, Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Sabihin, yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi mga bagay sa lupa kanya. Hindi pagkain na sisira. Kundi pagkain, tumatagal lang ang buhay sa malanggan, hindi pagkain na yun. Hindi ang physical na tinapay. Kundi yung bawat salita lumalabas sa ibig ng Diyos. So this is Matthew 6 verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. Ito'y kayaman sa langit. Spiritual na mga bagay. Where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung binibigyan natin ng halaga ang material ng mga bagay, doon ang puso mo.
Kung priority natin sa buhay, material things, yun nandun na puso mo, kanya wala sa Diyos. But ang priority natin ay mga bagay sa spiritual, ang ating puso ay nasa bagay na spiritual. Yun sa Colossians chapter 3, ito sinasabi ni Apostle Paul, if then you were raised with Christ. Kailan yun? Nung tayo nabautismohan. Seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Ano yung mga things above? Spiritual things. Set your mind on things above. Ano yun? Spiritual things. Not on things on the earth. Ito po yung not but statement. Ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin na pag tayo ng Kristiyan, pababayaan mo na yung mga bagay. Sila pwede, meron ka pa responsibilidad. Pero hindi yun ang mahalaga. Hindi, ang mas mahalaga yung mga bagay na spiritual. Yun ang sinasabi ng Panginoon. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. So, saan ang puso natin ganyan? Sa ating Panginoon o sa mga bahay na nasa lupa? Noong ang Panginoon po nangangaral, mayroong isang kabataang lalaki ang pumunta sa kanya. Na nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa kautusan. Sabi ng batang lalaking ito sa Matthew 19 verse 20. The yaman said to him, all these things I have kept from my youth. So, sinunod ko na nga niyang kautusan. What do I still lack? Ano bang kulang ko nga niya? You said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Ano mahalaga sa tao niya? Ang kanyang pag-aari, hindi ang kanyang kaligtasan. So, hindi natin alam kung serious siya doon sa tanong niya. Anong dapat kong gawin? Hindi natin alam. Dahil sabihin ng Panginoon yung sagot, hindi naman niya sinunod. Dahil umalis siya malungkot kanya. Dahil marami siyang pag-aari. Sa Matthew 16 verse 26, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Yun ang nakakatakot pagdating ng kamatayan natin. Anong ginawa natin nung tayo buhay? Did we gain the whole world and lost our souls? Or did we gain our soul and lost the whole world? Saan tayo nagtagumpay at nabigo? Kung nagtagumpay ka sa sanglibutan, mabibigo ka sa iyong kaluluwa. So salvation is in Christ is more precious than wealth. Tandaan po natin yun. Ang lamang uri ng ating kayamanan, hindi natin mabibili ang ating kaligtasan. Salvation in Christ is more precious than the closest relations we have on this life. Ito yung malungkot na sitwasyon. Kuminsan ang ating kaligtasan ay kamag-anak na lang. Hindi na tayo talaga tumitingin kung ano yung totoo. Minsan ang isang maaral ay nagtuturo ng mali. Yung kanyang manugang o yung kanyang anak na maaral din, alam nilang mali, pero wala silang sinasabi. Tatay ko yan, kanya, biyanan ko yan. Kung gano'n ang paningin mo, hindi ka maliligtas. Salvation in Christ is more precious than the closest relations we have on this life. Sa Matthew 10 verse 35, verse 37, for I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Nagtataka lang, tatawa ko sa pangusap na ito eh. Bakit kaya di sinabi yung a man against his father-in-law? Wala po, interesting thought. Bakit kaya ano po? Sinabi nito, a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. He who loves father and mother more than me is not worthy of me. And who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ibig sabihin, ang mas mahalaga yung Panginoon. Kahit sa pinakamalapit nating relasyon
sa buhay. Kung halimbawa, mali ang ginagawa ng anak mo, huwag mo siyang kampihan. Kampihan mo yung katotohanan. Kung mali ang iyong manugang, kampihan mo ang katotohanan. Kung mali ang iyong biyenan, kampihan mo ang katotohanan. Kung mali ang tatay mo, kampihan mo ang katotohanan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. You have to sacrifice even the closest relationship we have. Mali ang kaibigan mo, iwanan mo ang kaibigan mo. Kung ayaw niya magsisi. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Salvation in Christ entails sacrifice. Meron tayong kailangan alisin kung minsan, kahit yung pinakamalapit nating relasyon. Dito po sa Pilipinas, lalo na sa atin, dahil meron tayong close family ties, prone tayo sa compromise pagdating sa katotohanan. Pinaproteksyon natin ng ating pamilya. So, kung mayroong pagkakamali, tinatago natin. Hindi tayo malilitas pag gano'n. Kailangan sumunod tayo sa totoo. Ang kaligtasan hindi ito pamilya. Salvation is personal. It's individual. So, kailangan ng ating priority, ang ating Panginoon. Susunod tayo sa Kanya. Kaya nga po sabi sa mga apostol niya, sumusunod sa Kanya, iwanan niyo lahat Kanya. At sumunod kayo sa akin. In other words, I'm your priority. Pag sumunod kayo sa akin, Kanya. So, tingnan ninyo, ano ba pinakamalapit na relasyon na pwedeng magkaroon tayo sa mundo? Ama? Ina? Asawa? Anak? Di ba? Pero may mahalaga pa rin ng kaligtasan kay Kristo. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 7, as an application, ito po may karoon po ng ito isunod ni Pablo dahil mayroong problema sa Corinth na di sinabi sa atin kung ano. Basta sabi niya, dahil sa suliran, sinabi niya sa akin, kanya, sunod ko itong bagay na ito. Meron po bagay rito na babasahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 12 hanggang verse 15. But to the rest, I, not the Lord, say, in other words, hindi tinuro ng Panginoon nung sinabubuhay pa. If any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise your children will be unclean, but now they are holy. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. Kung ang asawa hindi sumasampalata, siya umalis. Pabayaan mo siya, sabi ni Pablo. Christ is more important than a husband or a wife. Kung umalis siya, pabayaan mo kanya. Hindi ayaw niyang maniwala sa'yo sa pananampalataya sa Panginoon, pabayaan mo siya kanya. Pero hindi ka pwede mag-asawa muli. Hindi yan reason to remarry. Sabi lang niya, pabayaan mo siya. Let him. Kung ayaw niyang maniwala sa'yo, at gusto, pabayaan mo siya kanya. Ito nagpapakita sa atin, even that is a sacrifice. Di ba mga kapatid? Salvation in Christ is more precious than livelihood. Sa ating trabaho, sa ating kinabubuhay. Dito po sa Matthew 6 and verse 24. Then Jesus said to his disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Hindi po ito literal na gagawa ng krus at dalhin mo. Ang krus ay mabigat. So mabigat, it's heavy. So ito tumutukoy sa mga bagay na mabigat. That we need to sacrifice for Christ. You know, take up his cross and follow me. Verse 25, For whoever desires to save his life, his physical life, will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ito po malungkot sa ating modernong pamumuhay, which is probably not the problem before. When people were less materialistic. Mayroong panahon na gano'n that people were not materialistic.
Pumabuhay tayo 1960s, 1950s, 1940s. People were relatively not materialistic as they are now. They are not measured by what they have. They are measured by their dignity, respect. Ganun ang tao nun eh. Hindi siguro problema, pero problema na. Sabihin, between your livelihood, kuminsan, and Christ, pinipili ng livelihood. Kaya ang dami nag-abroad. Pupunta na Middle East. Alam nilang walang mga Kristiyano doon. They will sacrifice their faith in order to save their physical life and gain material gains. Di ba? Malungkot yun. At iiwan mo ang asawa mo. From my point of view, as I understand the Bible, that is sin, kasalanan niyo. Yung mag-asawa, di dapat naghihiwalay yan. Whether naghiwalay sila separate or maghihiwalay sila because of certain things like livelihood, mag-abroad. Di pwede yan. You are sacrificing your faith in favor of your livelihood. Ito po sa panahon natin ngayon, ganun eh. Nangatrabaho, kailangan trabaho kahit ang araw na linggo. Kasi ang mga boss nila ay mga di-Kristiyano. They do not care about Christ. They care about their earnings, their profit sa kanilang business. Napaka-presyo na yun ang bagay na yan sa panahon natin ngayon. Because admittedly, we have to admit, people are more materialistic today. Probably by necessity. Mga bagay noon na hindi natin kailangan na ngayon. Dahil nagbabago ang ating lipunan. And that puts pressure sa atin to earn more. Sometimes you have to they sacrifice even their faith. Yung makikita natin. It's more precious than livelihood. Nagtagumpay nga sa yung hanabuhay na wala naman ang iyong pananampalataya. Ano yun? What did you gain and what did you lose? Ano bang mahalaga yung nakamtan o mas mahalaga ba doon sa nawala? You sacrifice your faith. Delikado po yun. Yun natin gawin. Yun ang sinasabi ng Panginoon doon sa Mark chapter 9 o chapter 8, di ko nagkakamali. Yung sabi niya, kung ang mata mo ang dahilan para magkasala ka, putulin mo kanya, dukutin mo. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi niya sinasabi, dudukutin mo talaga yung mata mo. Kasalanan yun eh. Kasi kung naman na nagiging balakid para ikay hindi magaling, alisin mo yun kanya. Even to the extent they have to sacrifice. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi naman yung dudukutin yung mata mo talaga. Kasalanan po yun. Hindi naman tayo utusan ng Panginoon na magkasala. Gawin para lang tayo maligtas. Hindi gano'n. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Sabihin, kung naman nagiging dahilan para hindi ka at tanggalin mo yun kanya. Tanggalin mo yun. Alsin mo. So, salvation in Christ more precious than our livelihood. Psalm 23. Tingnan niyo yung pananampalataya nila. It's in the Lord. Kailangan nating paniwalaan kung tayo susunod sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Pag hindi ka sumunod, pababayaan ka niya. Hindi ka maliligtas. Dito po sa Psalm 23, the Lord, o YSWH, is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me to beside the still waters. Sabi siya, pagtiwalaan natin yun. Sa Matthew 6 verse 33, ito ang ating pagkatiwalaan. Sabi po rito, basahin natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. From pangako ng Panginoon yun eh. So, kailangan tayo magtiwala doon. Ito po sa Hebrews chapter 13, ganun din eh. Basahin natin. Hebrews 13 verse 5. Hindi po nakakamali. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. Ibig sabihin, kung ano meron tayo, pasalamat tayo. Hindi ibig sabihin na wala kang ambisyon, no masense. Hindi. Kung naman ang meron ka ngayon, be thankful. For Himself has said, I will never leave you nor forsake you.
Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kung ikaw'y mangaral, hindi ka mangaral para magkaroon ka ng kotse, magkaroon ng mansion na ba? Hindi Hindi yun. You preach because you love the souls of men. Hindi mag natin gamitin stepping stone ng pangaral para you gain material things. Hindi ka maliligtas pag gano'n. Para walang pagkakaiba doon sa binibigyan mo ng halaga material na bagay kaysa sa katotohanan. Sa Matthew 6, verse 30 to verse 33, now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, or you of little faith? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hindi sinasabi ng Panginoon na wala kang gagawin. Hindi ka maghahanap buhay. Hindi sinasabi yun. Ang sinasabi lang niya, huwag natin bigyan masyadong halaga yung mga bagay na yan and sacrifice our faith. Na hindi tayo mamamayaan ng Panginoon. Literally, na sinabi niya, di ba? Salvation in Christ is more precious than doctrines of men. Ito malungkot. Mapakalungkot nito. Naaralan mong isang tao sa katotohanan, pero hindi niya papansinin. Bakit? Mas mahal niya ang maling aral na kanyang tinanggap sa isang maling mangaral. Sure, he is blinded by false doctrine. Kung gusto nating maligtas, kailangan natin tanggalin ng maling aral. Pag napatunayan natin ito, alisin natin yun. Otherwise, di tayo maliligtas. Salvation in Christ is more precious than doctrines of men, than false doctrines. It's a matter of pride. Sa mga gospel preachers, meron silang ginagawang mali. Ayaw lang alisin. Bakit? It's a matter of pride. At tagal na namin ginagawa ito. Anong sasabihin sa akin? Hindi Salvation in Christ is more precious than the doctrines of men or false doctrine. Pag yan ang ating binibigyan ng halaga, ay hindi tayo maliligtas. Hindi man tatanggapin ng Diyos ang pangating pagsamba. Kapag ang itinuturo natin, iaral ng mga tao. It doesn't matter kung isang mali o dalawang mali. It doesn't matter. Basta meron tayong mali, hindi tayo maliligtas. Lalo kung napatunayan na yun ay mali. Na ipakita na yun ay mali. Pero wala kang ginagawa doon sa mali na yun, hindi ka maliligtas. Kailangan natin, we have to examine. We'll search the scriptures. Whether those things are so. Kung meron nagsabi sa atin, please, tingnan mong ginagawa niyo. Mali, wala sa Biblia. At pinagtatawanan mo lang. Sino ka ba? Sino ka bang magsasabi sa akin ng ganyan? Ay, delikadong kalala mo, kapatid. Sa 17 verse 11, these were more fair-minded or more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Palagi tayong ganon. Titingnan natin, tama ba ito? Mali. Ano ba sinasabi ng Biblia? Di ba, that's the way we found out the truth. May nagturo sa atin, bigay sa atin ng mga talata, pinag-aralan natin. And we found the truth, di ba? Ganun pa rin, dapat di magbago yun. Sabi ng Panginoon sa Matthew 15 verse na, in vain, walang halaga, walang kabuluhan, walang kwenta, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Kung turo ng tao yan, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo maliligtas. Paparusahan tayo. We have to, darating araw, we have to stand before the judgment seat of Christ. Kailangan natin sabihin doon ang dahilan ba't tayo nanatili natin maling aral niyo. Ano sasabihin mo? O ginawa po namin sa pangalan mo, sabi, di ko kaya kilala niya. Dahil di niyo ginagawa yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Ang salvation kay Kristo, yun lamang ang paraan ng kaligtas. The only way of salvation. Wala nang iba. Sabi ng iba, yung iba-ibang churches na yan, iba-iba lang daan patungo sa langit. That's false. Sabi na, there is more than one way to reach Manila. Totoo siya sa geographical location. Totoo yan. But we're not talking about geographical location. We're talking about spiritual.
Hindi naman geographical yan. Na maraming bus papunta doon. Wala. Easy lang ang bus eh. Ang bus ay yung ating Panginoon. The only salvation, the only way to be saved is through Christ. Yan ang kaligtasan. Wala nang iba. So John 14 verse 6 na palaging inaawit pa nga ito eh. Jesus said to him, I am the way. So siya ang daan. Ano yung daan? The truth. Pagka ikaw ay naniwala sa katotohanan, ano? And the life. You will have eternal life. No one comes to the Father. That's ang pang Ama sa langit. Except through me. Kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon. Siya lamang ang daan. Patungo sa langit. Wala nang iba. Doon po sa Ephesians chapter 4, 3-6, ito lamang ang bagay na dapat natin bigyang pansin sa ating pagkakaisa. One Lord, one Spirit, one God and Father. Alam po na yung ibig sabihin, no? That's the unity of the Godhead. One Lord, yun ang ating Panginoon. Sapagkat binigay sa Kanya ang lahat ng autoridad. So, is the Lord. Siya ang ating sinusunod. One Spirit, and the Holy Spirit. Pagpapasinin natin, ang ating Panginoon ay Diyos. Siya isang Espiritu. God's Spirit. Ang Ama ay Diyos. So, siya isang Espiritu. God's Spirit. Bakit isa lang ang Espiritu rito? Hindi ba Espiritu ang Panginoon? Hindi ba Espiritu ang Ama? Hindi ba Panginoon ang Espiritu Santo? At Panginoon din ng Diyos, ang Ama? So, may ibig sabihin ng mga bagay nito. One Lord because He has all the authority. One Spirit sapagkat siya nagturo. He is revealed the truth. One God and Father sapagkat siya ang nangasiwa sa suling panahon. So that's the unity of the Godhead. One faith. Yan ang pananampalataya na babasa natin sa salita ng ating Panginoon. Wala nang iba. Huwag tayo mag-imbento. Na hindi tinuturo ng ating Panginoon. Gusto nag-imbento tayo. Hindi tayo inventor. Pagtagdaan yun, hindi tayo inventor. Tayo sa kasunod lang. Ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng ating Panginoon. Ganyan. O sa salita ng Diyos. Depende sa salin nitong talatang ito. So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God, or by the Word of Christ. Sa American Standard Version o New American Standard Version. By the word, yun ang ating pananampalataya, which is once and for all delivered to the saints. That's in Jude verse 3. There is one body in there. There is one church. Huwag tayong maniwala sa, church, hindi mahalaga yun eh. Sino nagsabi? Ang mga ibang tao masyado magaling eh. Church, hindi mahalaga yan. Kanya. Kung hindi mahalaga yan, isipin lang natin ito. Acts chapter 20 verse 28. Therefore take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Bakit pa siya mamamatay? Para siyang sa bagay hindi mahalaga. Alam niyo kung ano hindi mahalaga. Yung iglesia tinayo ng tao, yan hindi mahalaga. O yan ang walang halaga. Walang kaligtasan doon. Pero sa iglesia itinatag ng Panginoon, yung lahat ng mga naligtas sa tutungon eh. Dito sa Matthew chapter 15, ito yung mga iglesia hindi mahalaga. Yung iglesia itinanim ng Panginoon ng Ama, yan ay bubulutin kanya. Sa Matthew 15 verse 13, but He answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Yun hindi mahalaga. Pero yung iglesia tinanim ng Panginoon, mahalaga yun. Yun ay ayon sa walang hanggang layunin ng Diyos. Na yun ang paraan para maligtas tayo kanya. Then there is one baptism. Bautismo sa pangalan ng Panginoon na galing sa autoridad ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ay nagliligtas. And again, may nagsasabi, hindi nagliligtas yan kanya. Hindi yung totoo yun. Ito yung nagliligtas. Pasinin po natin. Maraming talata ba? Maubos ang ating panahon kung lahat ng talata tungkol sa bautismo ay ating
babangkitin. Pero tingnan po niyo itong salin pong ito. Ano po? Sa New American Standard Bible, NASB 1995, mas gusto ko po ito. Sa 1 Peter, ito sa 1 Peter chapter 3, verse 21. Basahin natin. Kahit gaano ka kasimpleng tao, maintindihan mo ito basahin natin. Corresponding to that, baptism now saves you. Not the removal of the dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience to the resurrection of Jesus Christ. An appeal to God for a good conscience. Good conscience is a conscience without sin. Nililis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng bautismo kanya. And one hope. Ano yung hope? Yung buhay na walang hanggan sa langit, hindi sa lupa. May nagtuturo na 144,000 lang daw pupunta sa langit and the rest sa lupa, and that's false. Eternal life in heaven. So ito yung makikita nating kalagtasan na totoo sa ating Panginoon. And salvation in Christ is open to all. Ito yung bukas sa lahat. Hindi totoo yung sinasabi ng predestination, a limited number of people will be saved. Na ito raw po nanggaling sa kalooban ng Diyos, kung sino maliligtas, yung pangalan at yung bilang ay ano na yun, naitala na. Hindi totoo yun. Ang kaligtasan ay bukas sa lahat. Salvation in Christ is open to all. Yan ang gusto ng Diyos. Maligtas ang lahat. Ba't yung sasabihin na ilan lang maliligtas, yun lamang itinakdang maliligtas? Walang itinakdang maliligtas. Kaya tayo mababasa ganun sa Biblia. That's false doctrine. Yung predestination or personal predestination. That's false doctrine. Dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, nagsisinungaling mo si Apostle Paul dito? John Calvin was not inspired by the Holy Spirit. Nagturo ng personal predestination na maliligtas. That's from John Calvin. He was not inspired by the Holy Spirit. Paul was inspired by the Holy Spirit. So ito sinasabi ni totoo. Ang sinasabi ni John Calvin, hindi lahat totoo. Sabi nito sa 1 Timothy chapter 2, 3 and 4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto ng Diyos lahat ay maliligtas. Kaya lang, we have free will. Gusto ng Diyos tayo maligtas. Kung ayaw mo, mahalak sa buhay mo. Hindi ka maliligtas. Kung gusto mo, sumunod ka sa Ebanghelyo, ikay maliligtas. Sa Matthew 7 verse 7, ask, sabi nito, and it will be given to you. Alam niyo, pag ito'y binabasa ng iba, ask, and it will be given to you. Anong nasa isip nila? Kayamanan, material things, pera. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Tandaan nyo, Christ never promised us the rose garden. Hindi sinabi pag kayo nagpunta sa akin, kayo maging mayaman. Wala siya sinasabing gano'n. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Ano yun? Kaligtasan na sinasabi rito. Humingi kayo ng kaligtasan, nabibigay sa inyo kanya. Hanapin nyo, matatagpuan nyo kanya. Kumatok kayo, pagbubuksan kayo kanya. Kaligtasan niya. Yung iba, pag nababasa ito, tignan mo kanya. Ibigay sa atin ng Panginoon niya kung manghihingi ka. Hindi out of context yan. Hindi ganun lang sinasabi ng Panginoon. Humingi ka ng kotse, bibigay ka ng Panginoon. Hindi siya nabigay sa'yo. Ay, inihingi ko na itong kotse nito. Binigay sa akin ng Panginoon. Paano mo nalaman? Binigay siya ng Panginoon yun. Wala naman siya sinabing gano'n. Meron ba? Lahat ng mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon ay may mga bagay na may kaugnay sa ating kaligtasan o sa mga pagkakataon ng pangangailangan. Pero hindi para sa ating kalayawan. Tandaan po natin yun. Wala sinasabi gano'n ng Diyos. Iyon po yung doktrina ng mga iba. Yung bountiful living kanila, kabubuhay tayo masaya na sa lupa.
Paano siya apostle po? Paano yung mga apostol nagsakripisyo sa kanilang pag-aari para sumunod sa Panginoon? Sabay sinumpa ng Diyos. Hindi na ibig sabihin niya. Salvation in Christ is open to all. Yan ang ibig sabihin niya. It's open to all of us. Gusto natin. Kung hingin natin, si Cornelius, hiningin niya si maligtas, sinugo niya si Apostle Peter, di ba? He asked. Kumatok siya. Hinanap niya. Natagpuan niya kaligtasan. So mga kapatid, mga kaibigan, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya nga binasa na sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, di ba? Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Yan ang pinakamahalaga. In the final analysis, pag namatay tayo, ano ngayon? Ano ngayon? Namatay ka na. Ano ngayon? Namayaman ka namatay. Ano ngayon? Makapangyarihan ka namatay. Ano ngayon? Pero kung namatay ka na kay Kristo, nakamta mo lahat. Yan ang kahulugan ng lahat. Dito sa Ecclesiastes chapter 12, yun ang sinasabi ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Anong dahilan ba't tayo nilalang ng Diyos? Matakot tayo sa Diyos at sumunod sa kanyang utos. Sa Ecclesiastes chapter 12, dito po sa verse 13, verse 14. Let us see the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Isang man's all, yun lang talaga ang mahalaga. Pagka nanliligaw ang lalaki sa isang babae, sasabihin niya yan, ikaw ang lahat sa akin. Ano yung sabihin? No? Ibig siya, ikaw ang kahulugan. Yun ang ibig sabihin ang buhay ko. For this man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Yun makikita natin, mga kapatid. Paano tayo maliligtas? Sinabi ng Panginoon yan. Siya'y nasa lupa, nagtuturo kanya, sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang di sumasampalataya ay parusa. Yun ang sabi ng Panginoon. Ginawa natin yan, the assurance of salvation nasa atin. We will have the hope of eternal life. Kung tayo magpapatuloy, pagkatapos natin ang mabautismohan, ay isang tapat na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang kaligtasan. Yan ang sinasabing dalawang parables, sinabi natin, yan ang pinakamahalaga. Nakita nila yung kayamanan, nakita nila yung pearl of great price, pinagbili nila lahat. Bakit? Sapagkat yun ang pinakamahalaga. Ano yun? Ang kaligtasan sa ating Panginoon. Di ba? So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig po sa ating pag-aaral ngayon. Huwag natin kalimutan, yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakamahalaga. Mga kapatid. So maraming salamat po sa inyo. Tingnan po natin ang mga bagay-bagay. General Lair, good evening. Jerry Moral, evening po. Oljano Campo, good evening po. Ray Lagascal Labtique, good evening kakabsat. Eleanor Ortiz, good evening po mga kapatid. Marjorie Sumalnap de la Cruz, good evening brothers and sisters. Lenito Torrelisa na Ibag Arabic ang Dakayaan kakabsat. John Baptiste, good evening. Rosalito Fernando, mahayong gabi sa tanan ng Diyos ay pagpapalain tayo lagi. Yung mahayong gabi, magandang gabi sa lahat. Nida Villamin, magandang gabi po Brad. Teresa Lunga sa lahat. Fatima Bital, good evening po. Gusto po. Rafael Ortiz, good evening po. Rupert, magandang gabi sa lahat. Jojo Campo, good evening. May puntanong dito kanya. Ito po yung tanong tungkol po sa prayer malayo sa pinag-aaral ngayon. Ito kasi ang madalas ko na napapansin sa mamangaraw kung sila po nananalain. Tama po ba gamitin ng O Lord o Panginoon instead na Ama namin o Ama? Kasi kung sa Lord o Panginoon mo ina-address ang dalangin at pagtatapos ng dalangin sa lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan pero si Kristo Panginoon parang hindi tama. Pakiwas to po Brad. Ito po ay isang actually it's a small controversy sa mga kapatid na pwede bang manalangin sa Panginoon? Pwede bang manalangin sa Ama lang?
Pwede ba tayo manalangin sa Espiritu Santo? Yung ibang mga bagay, hindi natin babasa sa Biblia. Pero totoo, sa Matthew 6, ang tinuro sa atin ng Panginoon, tayo manalangin sa Ama. Totoo yun. There's nothing wrong with that. Dahil sapagkat kung tayo manalangin sa pangalan ng Ama, ay natunuro sa atin na ating Panginoon. Nothing wrong with that. Lahat tayo masasay manido. Yun ang sinasabi din. Basahin po natin. Sa Matthew 6 verse 9, "In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power and glory, forever. Amen." Yan ang binigay sa ating panalangin. Actually, kung ito lang ang basya natin, wala man yung dinadala namin sa pangalan ng Panginoon. Kung yun yung talata lang ating pagbabasya, saan natin mababasa yun? Ibang talata, di ba? Hindi ko nagkakamali, basahin po natin. Hindi ko nagkakamali. Ito sa 1 John. Hindi ko nagkakamali. Pwede ako magkamali. Sapagkat, siyempre, lang tayo. Ano po? May sinabi dito. "These things I have written to you, believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him." Parang sa John po isa. John 14 or something, ganyan. May mga name, ganyan. So, ay sa pangalan ko, sapagkat ang Panginoon ng mediator between God and man. Pero totoo yan. Pero, meron tayong talatang mababasa sa Corinto na si Apostle Paul ay nanalangin sa Panginoon, ganyan. Hindi ko sinasabing palitan natin ng ating pananalangin. Hindi ko sinasabi yun. Pero ito mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 12. In other words, yun ang panalangin sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sundin natin yun. Pero hindi ibig sabihin na kung if we have something in the Lord, kaya sala tayo. Sapagkat si Apostle Paul, nanalangin siya ng 3 beses sa Panginoon, pero hindi siya pinakinggan ng Panginoon. Dito ata sa 2 Corinthians chapter 12, hindi ako nagkakamali, mapati. Isa na nakakalimutan natin mga talata. O chapter 10, hindi nagkakamali. 10. Sabi niya, meron kayong tinik sa aking lamang, kanya eh. Kung nakita po nyo, tulungan niyo ako dito. Pero sabi niya, pero hindi ako pinayagan ng Panginoon. Kanya. Ito, nakita ko na rin. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. "Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And it said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." So isang talata rito na si Pablo ay nanalangin sa Panginoon. Ganun din po sa Acts chapter 7, si Stephen, kita natin, nung mamamatay na siya, dito sa verse 59, dito po kasi yung salitang God, naka-italics eh. "And they stoned Stephen, and he was calling on God," yung naka-italics. Sabi siya, wala yung Diyos doon sa original, and saying, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he knelt down and cried out with a loud voice, "Lord, do not charge them with the sin." And when he had said this, he fell asleep. So, ito tignan po natin, ang Diyos ay Diyos. Sabihin, manalangin tayo sama sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Yan ang tinuro sa atin ng Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay Diyos. Ang Espiritu Santo rin ay Diyos. So pag nanalangin tayo sa Diyos,
Itong tatlong ito, alam nila ang pinapanalangin natin. Alam ng Panginoon kung anong pinapanalangin mo sa Ama. Alam din ng Espiritu Santo kung anong pinapanalangin natin sa Ama. Hindi siya Ama lang nakakaalam. Pero yung sabi ko nga, hindi ko sinasabi palitan natin yung panalangin. Hindi naman masama, hindi mo lang malito. Kaya lang, hindi na natin pinasabihin na pag nanalangin tayo sa Panginoon, sa Kristo, ay mali. O dahil meron tayong nabasang si Apostle Paul ay nanalangin sa Panginoon at si Stephen ay nanalangin sa Panginoon. So, tignan po natin. Siguro kailangan yung pag-aralan niya, panalangin na. Pero by and large, ang practice natin, alay tayo sa Ama in the name of the Lord Jesus. Yan ang ating ginagawa at nasa Biblia naman yun, so walang kasalanan doon. Siguro, hindi ko alam bakit yung iba naging ganun yung practice nila. Publicly, yun ang kailang ipinapanalangin. So publicly, kung tayo pinananalangin, yun ang panalangin. Tirabi ng Panginoon. Pero si Pablo siguro private, nanalangin siya sa Panginoon. Nasa kanya. Pero doon sa itinurong panalangin ng Panginoon, sa Ama, sa pamagitan ng Panginoon. Huwag natin palitan yun. Wala namang masama doon. Hindi tayo nagkakasama doon. Yung po nananalangin, kuminsan kasi, diretso sa Panginoon, mga oneness kasi yun na ang Ama siya rin ng Panginoon, ng Panginoon sa Espiritu Santo, etc. Hindi tinuturo ng Biblia yun. Kaya baka magkaroon misimpression sa oneness tayo kuminsan. Yun lang po siguro ang danger po doon. Pero pag-aralan po, pwede natin pag-aralan naman tayo. Ano po? Alam mo yung tamang panalangin. So, dito po sa Excel po, meron pong merong sekreto cellphone na wala sa laptop eh. Ganun talaga siguro, ano po. Tingnan nyo, dito, sinasabi sa atin kung sino nanonood. Sabi nito, Ricky Alili is watching. Eleanor Ortiz is watching. Sino pa? Marjorie Sumalnap de la Cruz is watching. Ojan Ocampo is watching. Ganyan. Ray Lagasca Libatique is watching. Remy Ocampo is watching. David Malupeng is watching. Lady Trevis is watching. Maraming watching dito eh. Dodo Ocampo, Michael Pa is watching. May mga nanonood na hindi sila nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. No po, kung kayo po ay nakikinig sa pangaral, Gillian Lane, sa Mrs. ko, are watching. Nakikita ko sa cellphone din sa laptop, wala siyang picture na gano'n. Iba-iba talaga ang technology. Ano po? Iba-iba yung technology. Ito pong awit na ito ay maganda kasi talagang it reflects sa Oh, how great the salvation in Jesus, that the prophets of old testified. Even angels desire its revealing. Praise and glory to Christ crucified. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me.
from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. Ganda pong awit yun, mga batid. This is not our rest, this is not our home. We are travelers bound for a world to come. Comes full soon the end of life's little day, and our place found empty, for we fly away. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. To the home up there oft we turn our eyes, when some joy departs, when a dear one dies. Then we vision here of a city fair, where we'll end the partings in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Precious home up there, which the Lord prepares for the one whose name in his book appears. How our fond hearts yearn for the Lord's return, when we'll be together in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Yun po ang ating talagang tahanan, hindi po sa lupang ito, mga batid. Ito po ang uli nating awit. True-hearted, whole-hearted, faithful and loyal, King of our lives, by thy grace we will be. Under the standard exalted and royal, strong in thy strength we will battle for thee. Be not the watchword, silence it never, song of our spirits, rejoicing and free. Be not the watchword, loyal forever, King of our lives, by thy grace we will be. True-hearted, whole-hearted, fullest allegiance, yielding henceforth to our glorious King. Valiant endeavor and loving obedience, freely and joyously now would we bring. Be not the
the watchword, silence it never. Song of our spirits, rejoicing and free. Be not the watchword, loyal forever. King of our lives, by thy grace we will be. True-hearted, whole-hearted Savior, all glorious, take thy great power and reign there alone. Over our wills and affections victorious, freely surrender and wholly thine own. Be not the watchword, silence it never. Song of our spirits, rejoicing and free. Be not the watchword, loyal forever. King of our lives, by thy grace we will be. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, sa inyong pakikinig po sa ating pangaral sa Facebook. Kung kayo po ay nasa Angeles City, minsan meron po tayong tagapakinig na nagtanong kung saan po yung panambakan namin sa Angeles, dahil meron daw po siyang kapatid, pamangkin. Naibigay naman po natin, pero hindi pa naman namin sila nakita na sumamba doon sa binigay kong address namin. Ano po. Pero kung kayo po ay nasa Angeles City area, dito kami po ay sumasamba sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 3, Angeles City. Ang oras po ng aming pagsamba sa linggo, alas 9 ng umaga, at saka alas 4 ng hapon. Ano po. Yung pong aming church building ay nasa isang subdivision, yung nga po yung Trinidad Village. Ano po. Actually, yung church building ay nasa corner lot doon sa Avocado Road at saka isang main road. Ano po. So yun po, malapit kami sa SM Telebastagan. Dito po sa Angeles City area, actually, dalawang SM po dito, SM Clark at saka SM Telebastagan. Yun po, malapit kami doon sa SM Telebastagan. Ano po, doon ang aming church building. Makikita niya, meron siyang karatol ng Church of Christ. Hindi may yung mahirap hanapin po yun. Kahit po magtanong kay tricycle, alam nila yung Church of Christ doon. Alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon sa araw po ng linggo. Doon po ang ating schedule ng pagsamba kung gusto nyong dumalo at mag-isama sa amin. Ano po. Meron tayong kapatid na si Sister Flor Lanes na nagkaroon po ng nasa baha ay nilubog yung titirahan niya doon sa Valenzuela Metro Manila. Sana po ay maayos na po. Ano po. Marami po mga kapatid ang naapekto ng baha na yun. Although parang flash flood na. Pagkatapos ng ulan, madali ning umaalis yung tubig. Hindi natin lang anong solusyon na pa. Every year, ganun babaha. Dito po sa amin, fortunately, hindi naman bumabaha. Yung paligid na bumabaha. Alis lahat po ng Pampanga, pagka malalakas ang ulan, lumulubog yan. Yung iba, mas grabing lubog. Sa amin, hindi pa kami lubog kahit kailan. Dahil mas mataas po yung aming lugar po, sa Angeles City. So tayo po maghiwalay sa pamagitan ng maikling panalangin. Unang Diyos, kami ay nalulugod at nagagalak sa mga salita na inyong pinahayag sa amin sa pamagitan ng Banal Espiritu at ito na isulat para mabasa namin ang pag-aralan, maging gabay po sa aming buhay at sa aming pananampalataya. Naway makintal sa aming kaisipan ng tunay na kahalagahan na aming buhay, na pansamantala lang po kami dito sa lupa, para kami naglalakbay lamang. Ang aming tunay na tahanan ay sa langit na hinda para sa amin. Naway bigyan pansin ng aming puso't kaisipan ng mga bagay na spiritual, nabigyan namin ito ng kahalagahan sapagkat ito magiging susi upang kami magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan at kasiyahan sa langit magpakailanman. Ama, kinikilala po namin na kami mga
naging matwid lamang sapagkat pinatawad niyo kami sa inyong mga pagkakasalang. Kami sumunod sa inyong ebanghelyo at nagpatuloy sa pagsunod. Kaya kami po humingi ng katawaran sa inyong mga pagkakamali na nagagawa sa araw-araw. Alisin po yung puso namin, ang puso ng pagmamataas, sapagkat hindi kayo maaari magmataas sa inyong harapan ng Diyos. Idinadala din po namin ang mga namamahala sa aming mga pamahalaan sa buong mundo. Na sana sila'y mamahala ng maayos upang ang mga Kristiyano na mga anak ay magkaroon ng matiwasay at mapayapang mga buhay upang magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa inyong Diyos. Dinadalangin na yung mga kapatid na nasa kasalukuyan, nasa kalagayan digmaan. Sana kayo bahala magpatubay sa kanyang Diyos sa kailang kaligtasan. Naway bigyan pa rin niyo kami ng maraming pagkakataon na may pangalan namin ng Ebanghelyo sa anumang pagkakataon na naayos sa inyong kalooban. At ang lahat na may kaya may inihingi, kilang pangalan po si Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. God bless. Take care.